Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Nais ko na ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. Ako ay labis na natutuwa na narito ako upang ibahagi sa iyo ang isang salita na inilagay na ng Diyos sa aking puso. Sigurado akong palalakasin ng Diyos ang iyong lakas at pananampalataya. Amen. Sinasabi ko ito dahil maraming pagkakataon sa buhay ko na ako'y nanghina, napagod, at gusto ko na lang humiga sa kama. Pinalakas ng Diyos ang aking pananampalataya, kaya nagbago ang lahat. Madalas mong isipin, Pastor, maliit ang pananampalataya ko, malamig ako sa espiritual kamakailan. Pero mga kapatid, sa totoo lang, isang panalangin lang ang kailangan para magbago ang lahat ng sitwasyon. May mensahe ako para sa iyo. Sa dulo ng video, mapapansin mo ang pagbabago. Amen? Sinasabi ko ito dahil kailangan mo lang ng espiritual na pagkain araw-araw. Hindi mo kailangang magpakabusog ng sobra minsan tapos hindi mo nahahanapin ang Diyos pagkatapos. Hindi. Araw-araw kailangan mong nandito ka kasama ko, kaya iniimbitahan kitang sumali sa panalangin tuwing umaga alas 5 ng umaga at sa panalangin tuwing gabi alas 6 ng gabi. Biyaya ito mga kapatid. Natutuwa ako sa pagbabasa ng mga komento. Madalas akong makasalubong ng mga tao sa kalsada at simbahan na nagsasabing, Pastor, sinusubaybayan kita araw-araw. Ibinabahagi ko ang mga panalangin sa WhatsApp groups at pati pamilya ko at mga di ko inakalang tao ay nakikinig at sumusubaybay na rin sa iyo. Kaya, mga kapatid, nakikita ko na ito ay gawa ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi ko sariling gawa. Gusto kong basahin sa inyo dito ang isang patotoo na natanggap ko mula sa isang kapatid na babae. Siya ay dumadaan sa isang sakit na hindi alam ng mga doktor kung ano iyon. Nagsimula siyang magdusa ng husto dahil sa sakit at pagkawala ng pananampalataya at pag-asa. Habang patuloy siyang lumalala araw-araw. Mga kapatid, pinahiran ko ng langis ang kamay ko at nagdasal. Pero ang Diyos ang kumilos sa buhay niya, hindi ang buhay ko, kundi si Jesus na buhay at siya ang kumilos. At gusto kong basahin dito ang komento. Tingnan mo ang sinabi niya, tingnan mo mula noong araw na natanggap ko ang panalangin. Pastor, ako ay naibalik. Hindi ko na kayang malungkot pa. Nakikita ko na ngayon ang mga pagkakamali ng ibang tao na malapit sa akin. At gusto ko rin na maniwala sila at ialay ang kanilang buhay kay Jesus at maramdaman nila ang presensya ng Diyos tulad ng naramdaman ko noong panahon ng panalangin. Pastor, ngayon ay nagdadasal na ako araw-araw, tuwing umaga, sa tanghalian, sa hapon at sa gabi at naging pagkain ito para sa akin. At habang mas lalo akong nagdadasal ngayon, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng Diyos. Hindi pa ako naging ganito kasaya tulad ng nararanasan ko ngayon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo na nagdarasal para sa akin at lubos din akong nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa buhay ko. Simula nang matanggap ko ang panalangin, natanggap ko rin ang himala. Ganito kumilos ang Diyos mga kapatid. Una, kumikilos siya sa ating pananampalataya at binabago ang kalooban, sigla at kaligayahan natin. At mula roon, nagsimula siyang gumawa ng kamangha-manghang gawain. Ang kapatid na babae ay nagbahagi na naranasan niya ang unang pag-ibig kay Jesus at namumuhay sa pananampalatayang hindi niya alam na taglay niya. Iyan ang nais ng Diyos sa iyo. Amen? Huwag mong isipin yon. Hindi naman ako nagsisimba. Ang dami kong pagkukulang at kasalanan sa Diyos, kapatid. Pero walang hindi kayang gawin ang Diyos. Hindi gaanong mahalaga sa Diyos ang ating pagkakamali. Mas mahalaga kung siya ay hinahanap natin. Dahil ang magbibigay ng kaibahan at magpapalakas sa atin laban sa kasalanan ay ang presensya niya sa atin. Amen? Si Jesus ang magbabago sa atin. Sinabi niya, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sangang hindi nakakabit sa akin ay hindi makakapamunga. Kaya, ang tanging paraan para ikaw at ako ay mabago ay ang makasama si Jesus. At gusto kong magkwento ngayon ng isang kapanapanabik na kwento tungkol sa isang lalaki na ang buhay ay nabago dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David. Mabibigla ka sa kwentong ito. Naniniwala akong marami pa ang hindi nakakakilala dito. Pero bago ang lahat, hinihiling ko lang na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito, i-click mo lang ang button na mag-subscribe at sa tabi nito ay may lalabas na kampanilya. I-activate mo rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang kahit anong video na ilalagay ko. Ayos ba? Ayos ba? Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang isang talata. Sa totoo lang,
Isang bahagi na sinabi ni Apostol Pablo at talagang nakaka-relate ako dito. Nasa unang Korinto, Kabanata 1, talata 26 hanggang 29. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo. Tandaan ninyo mga kapatid, nakakaunti sa inyo ang matatalino sa paningin ng mundo, o makapangyarihan o mayayaman noong kayo ay tinawag. Sa halip, pinili ng Diyos ang mga bagay na itinuturing ng mundo na kahangalan upang ipahiya ang mga marurunong, at pinili rin niya ang mga mahihina upang ipahiya ang mga makapangyarihan. Pinili ng Diyos ang mga bagay na hinahamak ng mundo, itinuturing na walang halaga, at ginamit ang mga ito upang gawing walang saysay ang mga bagay na mahalaga sa mundo. Kaya't walang sino man ang dapat magmalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Gustong-gusto ko talaga ang talatang ito. Pero lalo na ang huling bahagi na nagsasabing pinipili ng Diyos ang mga mahihina, ang mga walang kakayahan, ang mga hindi pinapansin ng lipunan upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Alam nyo ba mga kapatid kung bakit tayo pinili ng Diyos? Alam natin na wala tayong halaga o maiaalay na mabuti kung wala ang Diyos. Pero may isang bagay tayo. Naniniwala akong meron ka rin nito. Layunin mong luwalhatiin ng Diyos at ipakita na gawa ito ng Espiritu Santo, hindi mo sarili. Amen. At naalala ko, habang binabasa ko ang talatang ito, ang isang lalaki na ang pangalan ay Mefibosete. Maaaring hindi mo alam ang kwento niya, pero para sa akin, ito ang pinakamagandang kwento sa lahat. Ipinapakita nito ang biyaya ng Diyos, kung ano ang ginagawa niya sa atin, at sa pagkakataong ito, ginamit niya si Haring David. Ayon sa Biblia, matalik na magkaibigan sina David at Jonatas, anak ni Haring Saul, at minsan kasama ni Jonatas ang kanyang ama. Namatay sila sa labanan. Si David ay labis na nalungkot at nadurog ang loob. At lumipas ang panahon. Tinanong ni David ang kanyang katulong kung may anak ba si Jonatas na hindi niya kilala, at yung lalaki, nagsaliksik siya tungkol sa buhay ni Jonatas. Sabi niya, may isang batang nakatira sa Lodebar, David. Hindi ko alam kung gusto mong may gawin sa kanya dahil siya ay pilay at walang maiaalok sa iyo. Alam mo ba ang nangyari sa batang ito, kapatid? Noong si Jonatas ay haharap na sa labang ito kasama ang kanyang ama at napansin niyang matatalo sila, sinabi ni Jonatas sa kanyang kasambahay. Sinabi niya sa alipin, tumakas ka kasama si Mefibosete dahil kung hindi, mapapahamak ang buhay niya. At noong sandaling iyon na tumakas ang dalagang iyon kasama siya, nahulog siya sa lupa. Tama iyon, siya ay isang sanggol. At nang mahulog siya sa lupa, napilayan siya sa parehong mga paa. Tingnan niyo mga kapatid, kaya ang batang iyon lalong lumala ang sitwasyon at napunta siya sa lugar na ayon sa Biblia ay walang bunga. Isa iyong lugar ng kahirapan, isang lugar ng pagdarahop, at ang tawag sa lugar na iyon ay Lodebar. At nandoon siya, iniisip niya na ang katapusan ng kanyang buhay ay puro kabiguan, pagkatalo, isang buhay na walang pag-asa. At alam ko na marami sa inyo ang dumadaan din sa ganito. Alam mo yon. Iniisip mo ba na wala nang magandang mangyayari pa sa buhay mo? Siguro dahil na-frustrate ka sa mga relasyon. Siguro dahil palaging pumalpak ang mga bagay-bagay. O baka iniisip mo na lampas ka na sa edad na wala nang magandang pwedeng mangyari sa iyo. Pero gusto kong maging inspirasyon sa iyo ang kwentong ito ngayon. Alam mo kung bakit? Itong batang ito na ngayon ay lumaki na, pilay at namumuhay ng walang patutunguhan, walang pag-asa. Biglang sinabi ni David doon sa lingkod, gusto kong hanapin mo ang binatang iyon. Gusto ko siyang makasama dito sa palasyo. Mga kapatid, ikinuwento sa Biblia na hinanap ng lingkod ang bata. Nang lumapit ang binatang ito na ang pangalan ay Mefibosete sa harapan ni Haring David na siyang hari ng Israel, ang pinakamahalagang tao roon. Lumapit siya sa harapan ni David, yumuko siya at sinabi niya kay David, David, ano ang maaari mong kailanganin sa isang tulad ko na parang isang asong tinadyakan, hinamak ng mundo? At sinabi ni David, tingnan mo, gusto ko na simula ngayon bilang paggalang sa iyong ama, si Jonatas. Gusto ko na simula ngayon maupo ka sa hapag kasama ko at araw-araw kakain ka kasama ko. Dahil mahal ko ang iyong ama at may malaki akong respeto at pagmamahal sa kanya. Mga kapatid, sinasabi sa Biblia na ang binatang ito ay lubos na nabago ang kanyang buhay. Dati, iniwan siya ng mundo, pero ngayon ay nakaupo na siya sa hapag ng hari. Naiintindihan mo ba ang koneksyon? Nakikita mo ba kung paano pinipili ng Diyos ang mga bagay na kakaiba,
ang mga hinahamak, ang mga bagay na walang halaga sa mundo. Tinatawag tayo ng Diyos para mapalapit sa Kanya. Amen? At ganun din ang ginawa ni David sa batang iyon. At ikinuwento ng Biblia na araw-araw siyang kasama ni David at iyon lang. Nagtanong si David kung gaano karaming lupa ang pag-aari ni Haring Saul na kay Jonathan. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Ibinigay niya iyon sa batang iyon at pinarangalan niya ang buhay nito. Marami akong natutunang aral dito mga kapatid dahil ipinapakita ni David kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Iniaahon tayo ng Diyos mula sa kasalanan at buhay na puno ng kapintasan at pagkukulang. Sa buhay ni Mefibosete, pisikal ang kanyang sakit, ngunit makikita ring may sakit din ang kanyang puso. Pakiramdam niya mas mababa pa siya kaysa sa asong gala. Pero mga kapatid, ibinalik ng Diyos ang dignidad at panaginip ng binatang iyon. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Madalas iniisip natin na dahil lang hindi tayo inaalagaan ng ating mga magulang gaya ng nararapat dahil siguro ang iyong asawa o ang iyong misis hindi binibigyan ng tamang halaga. Madalas iniisip mo na ganun din ang Diyos at doon ka nahihirapang magtiwala sa pagmamahal ng Ama. Iniisip mong may mali sa'yo kaya ganun ang trato ng tao. Kasi totoo naman, ganito ako, wala akong halaga. Pero mga kapatid, nagbibigay kaaliwan ang talatang ito ngayon. Pinipili ng Diyos ang mga bagay na walang halaga, ang mga mahihina, lahat ng ito para saan, mga kapatid? Para lituhin ang mga taong akala nila ay sila ay may halaga. Yung mga tao rin na minamaliit tayo dahil wala tayong pera. Nabubuhay tayo sa isang mundong, mga kapatid, materyalistiko. Ikaw na walang pera para sa mundo, wala kang halaga pero hindi ka mahal ng Diyos dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa kung sino ka. Amen? Alam mo na ba ang kwento ni Mephiboset? Naalala ko nung una ko itong narinig, talagang tumimo ito sa akin. Doon ko naintindihan kung bakit si David ay tinawag na lalaking ayon sa puso ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, may mga pagkukulang siya, may mga kahinaan, pero ipinakita niya ang mga prinsipyo na labis na nagpasaya sa puso ng Ama. Amen? At minsan nakita ko ang isang pastor, sinabi niya ito, alam mo ba kung bakit sinabi ng Diyos na si David ay isang lalaking ayon sa kanyang puso? Parang sinasabi ng Diyos na ganito, kung ako ay magiging tao balang araw, gusto kong maging katulad ni David. Tingnan nyo kung gaano kalalim ito mga kapatid. Madalas nakikibagay ang Diyos sa atin. Minsan gumagawa ka ng maliit na bagay para sa iba at iniisip mo, wala lang yan. Pero mga kapatid, sa mata ng Diyos, napakalaki niyan. Amen? Para sa ibang tao, baka wala lang yun. Pero mismong si Jesus ang nagsabi, kapag nagbigay ka ng isang basong tubig man lang sa isa sa aking maliliit na kapatid, para mo na ring ginawa sa akin. Mga kapatid, kailangan tayong makilala sa pagmamahalan natin sa isa't isa. Hindi lang sa nagmamahal sa atin, kundi pati sa laging nagsasalita ng masama tungkol sa atin. Yung mga madalas na may galit o sama ng loob laban sa atin. Para sa taong iyon mismo tayo dapat manalangin dahil doon nagkakaroon ng kapangyarihan ang panalangin. Alam mo ba kung anong nangyayari? Doon, unti-unti kang nagiging mas kahawig ni Jesus araw-araw. Dahil kapag ipinapakita mo ang walang kondisyong pagmamahal, kapag nakikita mo ang kagandahan sa isang taong nasa kalsada at naglalaan ka ng ilang minuto para pakinggan siya, doon nagiging kahawig ka ni Jesus. Kapag binibigyan mo ng pansin ang isang matandang babae na minsan ay iniwan na ng mundo, nagiging kahawig ka ni Jesus. Ganyan din ang ginagawa niya at gusto niyang gawin din natin iyon. Amen? Simula ngayon mga kapatid, sana matutunan ninyong pansinin ang nangangailangan, hindi lang yung kapos sa pera. Hindi mga kapatid ha, maraming mayayaman dyan na may depresyon, naghahanap ng dahilan ng kanilang pag-iral at mayroong kakulangan sa loob. Maaaring gamitin ka ng Diyos para magdala ng liwanag at pag-asa na si Jesus. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, nais ko kayong ipagdasal ngayon. Gusto kong hilingin, tulad ng pagkukwento ko kanina na pinagaling ng Diyos ang kapatid. Mga kapatid, nakalimutan kong ikwento ang buong biyaya, di ba? Hindi ko binabasa lahat ng komento para di humaba. Pero gumaling siya mga kapatid at namangha ang mga doktor nang makita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, di ba? At madalas, mas nagtitiwala tayo sa salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. At sa kaso niya, gumaling siya para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Sabi sa Biblia, ang mga disipulo, pinapahiran nila ng langis ang mga kamay at ipinagdarasal nila ang mga may sakit
at nagpapalaya sila ng mga demonyo, at hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa pananampalataya. Amen? At sa ganitong paraan, gumagawa ng himala ang Diyos. Naniniwala ako. At sigurado akong naniniwala ka rin, kaya pwede kang manalangin kasama ko. Iuunat ko ang aking mga kamay at habang nananalangin, iharap mo sa Panginoon ang iyong pinakamahalagang pangangailangan. Maaaring problema ito sa kalusugan. Ipapanalangin natin yan. Pwede mo ring iwan dito ang iyong komento. Sa huli, nais kong ibahagi mo ito dahil maraming buhay ang matutulungan ng kwentong ito ngayon. Amen? Luwalhati sa Diyos, ipikit natin ang mga mata at manalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyo upang magpasalamat kahit hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Sabi ng iyong salita, kaming lahat ay naligaw at lumayo sa iyong presensya. Ngunit ipinatong ng Panginoon kay Jesus ang galit laban sa kasalanan. At si Jesus ang nagbayad ng halagang para sa amin, si Jesus ang nagdusa ng parusang nararapat para sa amin. Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa kapatawaran, para sa kaligtasan, dahil araw-araw, Ama, ang aming puso ay may tendensyang lumihis. Ngunit palagi mo kaming tinatawag pabalik. Ama, salamat Panginoon, dahil noong kami hinamak ng mundo, ipinakita mo ang iyong pagmamahal. At ngayon, may pagkakataon kami, Diyos, na mamuhay hindi bilang mga ulila sa mundong ito, kundi bilang mga minamahal mong anak. O Diyos, pinupuri kita, Ama, sa biyaya at pabor na hindi namin karapat-dapat. Tinatanggap namin ang iyong pagmamahal sa pananampalataya, naniniwalang mahal mo kami kahit sa aming mga kahinaan. Ama, maraming nararamdamang madumi dito ngayon dahil sa kasalanan. Ngunit nangangako ang iyong salita na kung aaminin namin ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan na magpatawad at maglinis sa amin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko ngayon ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at hinihiling ko rin ngayon, aking Diyos, para sa kapakanan ng iyong mga anak. Ama, iniunat ko ang kamay ko. Hinihiling ko po para sa babaeng ito na nagdadalang tao na bigyan mo ng kalusugan ang kanyang anak. Jesus, ang babaeng ito na may kamay sa tiyan, Ama, sa pangalan ni Jesus, gawin mo ang himala, dalhin mo ang kalusugan at kinakailangang kagalingan. Kumilos ka, Jesus. Gayon din sa buhay ng lalaking ito na walang trabaho. Ang lalaking ito, Ama, na hindi makahanap ng trabaho, hindi makapagbigay ng kabuhayan para sa kanyang pamilya. O Panginoon, Diyos ko, Ama ko, buksan ang pintuan. Narito kami. Nagkakaisa sa pananampalataya, naniniwala akong Diyos ang magpapatotoo at ikukwento ito. Ang patotoo, biyaya Ama. Ang pintuang binuksan mo para sa Kanya. O Panginoong Jesus, hinihiling ko rin para sa kabataang ito na madalas makaramdam ng pag-iisa at pag-abandona. Walang natatanggap na pagmamahal at pag-aaruga na nais niya. O Jesus, punuin mo ng iyong presensya ang pusong ito, Panginoon. Napakaraming panalangin, Ama. Tingnan mo rin, Ama, ang taong ito na nagluluksa. Ama, na nahihirapan dahil sa pangungulila. Ama! Madalas niyang maramdaman na siya ay nag-iisa, iniwan sa mundong ito. Dahil parang ang tanging taong naging gabay, ang tanging taong parang ilaw sa kanyang buhay, ay nawala na ngayon. Panginoong Jesus, punuin mo ang kanyang buhay. Ipakita mo sa kanya na kung bakit siya narito sa mundo, may dahilan, may layunin pa, may pag-asa pa. Ama, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko rin sa iyo, Diyos, para sa lahat ng ngayon ay umiiyak, Ama, yung mga may depresyon, yung mga nasa ospital, yung mga wala ng lakas para bumangon sa kama. Panginoon Diyos at Ama, iniunat ko ang aking kamay. Hinihiling ko, O Diyos, pahiran mo ng langis ang taong ito mula ulo hanggang paa. Maramdaman niya ang iyong lakas, pag-ibig at presensya. O Diyos ko, paalisin mo po ang lahat ng kasamaan sa ngalan ni Jesus. Tinatanggihan ko ang lahat ng masamang espiritu at demonyo. Pinalalayas ko sa ngalan ni Jesus ang bawat demonyong nagdadala ng sakit at karamdaman. Panginoon, ipatong mo ang iyong kamay para maramdaman ng taong ito ang bagong lakas at ginhawa sa kaluluwa. Alisin mo, Jesus, gamit ang iyong kamay ang lahat ng sakit, pighati, sama ng loob, galit at masasamang damdamin na nagpapahirap sa mga buhay na ito. Ama, tulad ng mga alagad ni Jesus na nananalangin para sa iba habang pinapahira ng langis, hinihiling ko rin ito sa iyo ngayon. Naway wasakin ng Espiritu Santo
ang lahat ng tanikala. Panginoon Ama, naway bigyan mo ako ng liwanag sa iyong mga plano para sa taong ito. Naway malaman niya simula ngayon kung anong desisyon ang dapat niyang gawin at huwag na huwag niyang kalilimutan na ang iyong pag-ibig ay mas dakila kaysa sa lahat sa mundong ito. Mas dakila kaysa sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Ang iyong pag-ibig ay walang kondisyon. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Aleluya.